Very simple but very clear pala ang plano ni Inday Sara Duterte. Number 1, palaganapin ang kamulatan, kamalayan, seminar at mga dialogo sa pagpapalakas ng ROTC support program and related security seminar in all levels ng DepEd schools, lalo na sa senior high school and pati sa fourth year students, fourth year high school o yung grade 10, 11, and 12. Di ba napakalaking tulong yon para sa pagsasagawa na hindi mangyari? Ito, inahanap namin yung listahan at picture ng mga pinagpapatay o namatay. Pinagpapatay ng NPA dahil na-recruit nila na kabataan na hindi naagapan. At ito po ay in the last 5 years lang na mga mukha na yan. Ang dami po na mukha in the last 5 years ang mga namatay na ito. At ito po ay pinagre-recruit na kabataan na siyang gustong i-rescue, isalbahin at protektahan ng ating Vice Presidente. At pwede niyang gawin yan sa pamamagitan ng Confidential and Security Fund para sa kanyang opisina, sa DepEd and even sa Office of the Vice President. Ano ang mali dyan? Yes. Samantalang extraordinary fund na kinikimkim nila Martin Romualdez at Kimbo sa Kamara de Representante ay pangbili ng cake at lechon yun. Kunwari na lang yun, yung parang bigas-bigas. Hindi yun. Yun ang mga ibinibigay ng mga pasaborno at regalo sa mga political favors na humingi sa kanila ng suporta. Alam natin yun. At yun ay kinumpirma ni Pangulong Duterte at ni former congressman and spokesman of the President, Attorney Harry Roque. Ito, huwag nyo munang tanggalin please sa screen at makikita nyo, ito po ay iilan lamang sa kabataang namatay. Libo-libo. Bilang mga NPA. Libo-libo po ito. Kagaya ko noon, 17 years old din ako nang ma-recruit. At yung 3 kahapon na na-rescue sa Mindoro. At mabuti at sila naabutan ng ating mga sundalo at buhay sila ngayon in spite na may mga kaso sila. Ito yung gustong tulungan ni Vice President Sara Duterte kung bakit siya nag-request ng allocation of confidential fund to the Office of the Vice President and even to the Department of Education. Better from. Gusto ko lang bigyan din yung mga larawan na yung kanina yung mga estudyanteng namatay. Kasi ka Eric, halos wala silang pinagkaiba sa Hamas. Yes. Bakit ka Eric? Yung babae doon na isa na nirape paulit-ulit. Si Hope Kapampangan. Hope Kapampangan, nirape paulit-ulit. Ng NPA. Pinahukay ng sarili niyang hukay at binarel. Ano pinagkaiba nito? Terorista Sa talaga. terorista. Ayun yung mga tinatrabaho ng ating Vice President. Isa nga sa binagyan diin din kung hindi man magawa o hindi man bigyan diin ng ating Pangulo, pasalamatan natin dahil ang ating Vice Presidente ay concerned sa ganitong klaseng ginagawa ng terrorism sa ating loob, internal. Frank, excuse me, halos lahat ito mga government scholars and top students Yes. na mga pinagre-recruit Could have been the leaders, di ba? of our country. Yun ang gustong isalba at i-protect Frank, Miss Ina, ng ating Vice Presidente at ginawa pa siyang masama at sinabi siyang para siya pa ang may gusto mag-abuso ng pundo dahil may confidential fund siya. Eric, kasi una sa lahat, ang kung may question lang dapat, there sa Congress, yung minorya, ka Eric. Bakit tila, pag mayorya tayo, suportado natin ang pondong yan na nakalaan para sa ating Vice Presidente dahil magkaalyado tayo sa administrasyon. Na dumaan na sa scrutiny ng Office of the President at ng Joint Budget Committee Review. Magkakampi tayo, kaalyado tayo. Hindi niya siningit na pundo yun, na dumaan sa review yun. Kaya nga, walang karapatan. Naku-question ninyo mula pa sa minorya. Correct. Pati yun ka, Eric, ayun hindi natin matanggap-tanggap na nangyayari ngayon. Ngayon, sinisingle out pa ang ating Vice President. At may word pa na we know that we are on the right side of history, ha? Right Congresswoman Kimbo, right side on the history ka na pipilayin mo ang cyber intelligence security capability ng buong bansa. Magmuni-muni ka nga habang wala pang mahal na araw. Excuse me, ha? Ayun yung tradisyon natin. Tatanggalan Sa mo ng majority, oo, suportahan natin. Suportahan natin yan at magkakampi sila eh. Hindi sila magkaaway ka, Eric. Exactly. Unity team sila. Si Vice President at si President BBM, magkakampi sila. Bakit biglang ganyan na nangyari? Yes, Miss Ina, would you like to susugan ko yung sinabi ni Franco, kaya ito yung nakakatakot, nakakabahala dahil mismong gobyerno po natin ay mukhang meron ng alitang nangyayari. At ang pinangakong unity team, no, yung pagkakaisa na siyang yung niyakap ng ating mga kababayan noong eleksyon, ay talaga ngayon sinusubukan. Paano po natin to ngayon na
titingnan na Mr. President, Speaker Romualdez, lahat po kayo dyan na kayo po magkakaalyado nga, di ba? Pero itong usapin pagdating sa CPP, NPA, NDF, itong gustong tuldukan ni Vice President Sara Duterte, ay bakit parang biglang iba po ang direksyon natin? Ayun. Yan po ang tanong ng ating mga kababayan. Ito po mga pinakita natin mga kabataan. Ito po yung naging resulta na naging kapabayaan din pagdating dito sa security security ka Eric, no. Ito rin yung naging question natin dun sa mga paaralan, 'di ba? Mula as young as elementary mga ka Eric, 'di ba? Even grade 6, grade 7 pinagre-recruit. Kaya nagkaroon ng salugpungan May salugpungan school sila. Yung mga naging NPA. Ayan si Hope Kapampangan. Ay, hindi, isa to sa Negros yata to, Frank, na namatay din ito. I think that's Hope. Yan Siya po ba yan? mga nakikita ninyo. Yan po ay mga, 'di ba? Siya yung nirape pa ulit-ulit. At check natin, Frank, pinahukay. baka ito sa Negros. Sige, verify namin. Yeah, sige. Kasi kamukha din sila. Pero may binanggit si Miss Ina, Frank, kabalikan ko yung sinabi mo, mga murang edad na kabataan na halos walang magawa ang gobyerno na pinagre-recruit ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives, front organizations. Like itong mga nagko-question ngayon sa Confidential Fund and Security and Intelligence Fund ng gobyerno natin, si Raul Manuel, recruiter yan ng NPA. Franz Castro, supporter yan ng mga operations ng NPA, nagtatakip yan sa NPA. Teroristang grupo, pinagtatakpan nila. Si Arlene Brosas, nagre-recruit ang kanilang organisasyon. Si Josephine Ann Lapira, yung magandang batang babae na namatay sa enkwentro sa gitna ng highway ng Nasugbo, Batangas. Ilan pang pinagre-recruit nila? Yung si Alea Gabriela Yut din yung bata. Kahapon na nahuli sa Mindoro at pinakita dito. Kaya kaugnay dyan, no, ang gusto nating malaman mismo dito sa Kongreso natin, paano po natin tutuldukan ang youth recruitment, no? Ang ginagawa ng mga komunistang teroristang grupo na inilalagay po sa hukay ang mga kabataan. Baka mamimigay at ang bawat sila sektor ng cake. na lipunan. Baka mamigay. Ang extraordinary fund para sa cake at lechon yan, Brother Frank, at mga halo-halo. Kaya yes, at again, no, ilang beses natin 1.6 billion inulit-ulit ka, Eric, ang infiltration ginawa ng mga komunistang teroristang grupo. Diyan mismo sa gobyerno natin, lahat ng sektor ng lipunan, kaya hindi tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Pilipinas. Kasi, Miss Ina, pareho sila nanumpa sa saligang batas ang ating presidente, vice president. Nanumpa sila para itaguyod ang ating saligang batas ka, Eric. At ang CPP, NPA, NDF na nandyan, ang operatiba nila, urban operative, ay itinataguyod nila ang pagpapabagsak ng ating saligang batas. Franco, sure ba tayo sa ligang baka batas hindi sa sila Pilipinas? nanumpa, Baka sa CPP nang nanumpa yun, ha? Saka baka hindi sila nanumpa, yun ang tanong natin. Ang Pinaupo lang sila. Yun nga ka, Eric. Ang pinakamasaklap dyan, syempre, wala bang karapatan ang ating vice presidente na labanan dito? Ang presidente lang ba may karapatan para labanan ang CPP, NPA, NDF? Hindi. Correct. Ang vice-presidente natin, kasama yan sa nanumpa, bigyan nyo sila ng karapatan at pagkakataon at hustisya at yung boto ng 32 million na mga kababayan natin na magawa niya ang kanyang trabaho. At Brother Frank, hindi ko maubos maisip. Sasabihin ni Congressman Stella Kimbo, they are on the right side of history sa pagtanggal ng Confidential and Security Fund para sa paglaban sa terorismo na siyang layunin at plano at programang nakadesenyo sa pondo na hiningi ng ating Vice Presidente, samantalang ang pondo na kanilang pinagtatanggol ay hindi nila mabusisi, yung 1.6 billion ng Kamara de Representante na kontrolado ng Speaker of the House, kung saan napupunta. May challenge sa kanila si former President Duterte kagabi, narinig ko. Sabi niya, una, ipanawagan natin sa COA na ilabas at busisiin ang aming record bilang mga mayor pa kami ni Inday, bilang Presidente at Vice Presidente, at ang record ng mga congressman, senador at iba pa. At sabi ni PRRD, ni Pangulong Duterte, sigurado ako, ang numero unong abusado at nangungurakot sa pondo nasa Kongreso. Coming from the word of the President, former President Duterte, is something that we should really appreciate dahil alam niya kung gaanong kalakaran sa loob ng gobyerno, kaya nga nilabanan niya ang korupsyon. Number 2 na sinabi niya. Kaya Eric, pero isa sa binigyan din ng ating former President, mismo ang Commission on Audit, dapat i-audit din sila. Isa pa yun. Bakit ka, Eric? Sila mismo, nangyayari na kasi yan. Diba? For you to protect yourself. Sino bang magpoprotekta sa'yo? Hindi ko naman hinuhusgahan. Pero ang may chance para magbigay ng protection para sa nangkakamal is also the same, Commission on Audit. Tama. Ang ibig sabihin niyan, Brother Franco, na kapag sila ang nag-o-audit, kailangan dalhin din sila sa transparency and accountability check ng ating pamahalaan upang ang taong bayan ay magtiwala din sa kanila. Because we have also received a lot of information na ang Commission on Audit din ay nai-involve sa ilang maniobrahan para pagtakpan ang mga pundong ito
as per expose of former President Duterte kagabi sa kanyang programa sa Gikan sa Masa para sa Masa. Matindi yun, May Kyle. pangatlo siyang binanggit doon, Brother Franco. Sabi niya, pag ayaw niyong ilabas, Speaker Romualdez, ang pagbusisi sa mga pundo na ito, I will call on every farmer, worker, professional, government leaders, and even church leaders at ipanawagan namin ang audit ng bayan. Ibig sabihin, busisiin, buksan at ipakita kung saan napupunta ang mga extraordinary fund na umaabot pala ng 1.6 billion. Patay-tahimik lang kayo dyan, Congresswoman Kimbo at Speaker Martin Romualdez. Si Inday Sara, pinagplanuhan dyan na i-character assassination at demolish. Tapos, lusot pa lang inyo na questionable. Yun. At sinabi mismo ng maraming nakakasaksi at ako mismo may alam akong personal ng extraordinary fund na yan, dyan inuhugot ang pagbili ng cake, ng halo-halo at ng pambili ng mga lechon. At kung ano pa mga pasaborno at mga diskarte for political favors and money overs. So, hindi ba yan abuso sa pondo? So, saan ang mas may direksyon? Ang inilatag na Confidential Security Fund and Program ng ating Vice Presidente, ng DICT, ng Department of Foreign Affairs, among others, na pinagtatanggal nyo, and then you're going to say you are on the right side of history? Zero. History ng pagbagsak ng ating gobyerno, yun ang gusto nyo, at palakasin muli ang lakas ng loob ng mga operatibang nag-infiltrate sa gobyerno.